Kaya nga, mga minamahal, kung wala tayo sa pamantayan, huwag ka umasa. Maaring sinuwerte ka ngayon. Iba yung pinagpala, iba yung sinuwerte, mga minamahal. Pag sinabing sinuwerte, dumating sa'yo ang kaginhawahan once upon a time. Ibig sabihin, minsan sa iyong buhay. Pagdating ng biyaya na yan, mawawala pa rin. Bakit? Dahil wala ka sa pamantayan ng Diyos. Pero kung nasa pamantayan ka ng Diyos, pag dumating sa iyo ang biyaya, ang kalusugan, ang kasaganahan, ano ba na mangyari? Nasa iyo pa rin ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. At tagapagmana ka pa rin ng buhay na walang hanggan. Walang pwedeng magbura ng pangalan mo sa aklat ng buhay dahil Diyos mismo ang nagsulat niyan. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mawala tayo sa pamantayan ng Diyos, sabihin natin, kaya ko sa sarili ko. Kasi ang daming napapanood ngayon, ito lang naman ang ginawa pinagpala na. Ang social media, mga minamahal, mabuti yan pag ginamit mo sa tama. Pero pag ibinabad mo ang sarili mo at na-adapt mo kung ano napapanood mo, kakalimutan mo ang Diyos, mga minamahal. Ito lang pala ginawa nito, sumagana na. Nagtayo lang ng pares-pares, isang kaldero, ngayon may restaurant na. Ngayon marami ng bahay, di ba? Hindi naman ito naglingkod sa Diyos, wala naman sa Jesus Miracle Crusade. O di napanood mo, hindi ka naman well-rooted. Ibig sabihin, hindi ka nakatanim, spiritually well-rooted. Hindi ka nakatanim ng mainam na spiritually. Mawawala ka sa mahal na Panginoon. Sasabihin mo, bakit ito? Pinagpala. Hindi siya pinagpala. Sinuwerte siya. Ikaw ang pinagpala dahil nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry ka. Pero, kung hindi mo magawa ang pamantayan ng Diyos, anong sabi ng ating nabasa? Psalms 9:17, ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati lahat ng bansa na nagsilimot sa Diyos. O yun ang katotohanan, mga minamahal. Pag nawala ka sa pamantayan ng mahal na Panginoon, nilimot ng Diyos, ang sabi, tawag sa iyo'y masama. Saan ka uuwi? Hindi sa langit. Ang sabi, sa Sheol, sa impyerno, pati ang bansa na lumimot sa Panginoon. Maliwanag yan, nakasulat sa banal na kasulatan. Ang taong nakikita mo, hindi mo pwedeng paniwalaan. Pero ang Diyos na nagsasalita sa magitan ng kanyang salita, yan ang ating paniniwalaan. Yan ang ating napakinggang pangangaral mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Bakit? Dahil merong tinatawag the righteous and the wicked. Ayaw mo sa gusto, dalawa lang ang tao sa daigdig. Yung sinasabing the righteous and the wicked. Ang ibig sabihin, masama at mabuti. Ano ang pagkakaiba nila sa huling panahong ito, mga minamahal? Kindly. The book of Ecclesiastes chapter 3, verse 17. I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. The book of Revelation chapter 22, verses 11 and 12. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 3, ang talata po ay 17. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 22, ang talatay 11 at 12. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa
ayon sa kanyang gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ang kalagayan ng masama at mabuti sa huling panahong ito, mga minamahal? Ang mabuti ba ay magpapakasama o ang masama magpapakabuti, mga minamahal? Pero banal na kasulatan ang sumasagot, mga minamahal, ano ang kanilang magiging kalagayan sa huling panahong ito? Kaya sabi ng ating nabasa sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, ang talatay 17, hatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Ang kanilang parehong kalagayan sa harap ng Diyos, ang sabi ng ating nabasa, sila ay parehong hahatulan ng mahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal sa second praise, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Ang ibig sabihin, itong gumawa ng mabuti ay may panahon para sa kanya. Ang gumawa ng masama ay may panahon para sa kanya. Ano ngayon ang magaganap sa huling panahong ito, mga minamahal, sa ilalim ng silong ng langit? Ano ang darating sa panahon ng mabuti? Sabi ng ating nabasa Apokalipsis 22, talatang 11, ano mangyayari sa liko? Ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Ang tanong ko kanina, ano mangyayari sa masama at mabuti? Ang sabi ng ating nabasa sa Ecclesiastes, sa harap ng Diyos, pareho silang hahatulan. Subalit, may panukala sa bawat kapanahunan. Sabi ng ating nabasa, ano ang mangyayari sa liko? Magpapakabuti ba siya? Ang sabi ng ating nabasa, ang liko ay magpapakaliko pa. Kaya wag mong asahan na ang liko ay magpapakabuti. At sasabihin mong sumagana kanyang buhay, bagamat siya'y liko, gagawin mo kung ano ang kanyang gagawin. Kung ginawa mo ang kanyang gagawin, ang ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa masama na ahatulan ng Diyos sa panahon ayon sa panukala. Dahil ikaw ay hindi pala mabuti, ginaya mo ang liko, sabi ng ating nabasa, ang liko ay magpapakaliko pa, ang masama ay magpapakasama pa. Kung nagpakasama ka at nagpakaliko, dinaya mo lang ang sarili na ikay mabuti. Lumabas ang katotohanan, ikay pala'y liko na nagpakaliko pa at masamang nagpakasama pa. Naintindihan natin. Ano naman ang kalagayan ng mabuti? Sabi ng ating nabasa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Yun ang katotohanan sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya kahit hugutin mo yan, dahil siya'y banal magpapakabanal pa, rooted, spiritually rooted, nakatanim siya sa iglesia. Kahit hugutin mo pa, kahit sinong magsabi sa iyo ng kasinungalingan, hindi ka matatanggal sa iglesyang ito dahil ikaw ay matuwid na magpapakatuwid pa, ikaw ay banal na magpapakabanal pa. Kahit nag-iisa ka na lang pumapalakpak, papalakpakan mo pa rin ng may galang. Papalakpakan mo pa rin may pasasalamat ang ating mahal na Panginoon dahil sa huling panahon ay lumabas ang katotohanan na ikaw ay matuwid na nagpakatuwid at banal na nagpakabanal pa. Pero kung baliktarin mo, dinaya mo lang ang iyong sarili. Dahil yun pala ang nakalagay, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Ayaw sa gusto natin, ito ang mangyayari, mga minamahal. May nakita ang nagpasting. Sabi niya, fasting ako. Pagdating ng hapon, nag-break na. Pero sabi niya, fasting daw siya. Ay, pabayaan mo siya. Kung sabihin mo siya, sis, sabi mo, fasting ka. Tapos nagalit pa sa'yo, pabayaan mo siya. Dinadaya niya yung sarili niya. Ngayon, kung binubulin mo naman siya, dinadaya mo naman yung sarili mo. Matapos mo siyang pamagsabihan, pabayaan mo siya, dinadaya naman niya yung sarili niya. Lumabas naman ng katotohanan, ngayon talaga ang kanyang katayuan. Pagmamalaki niyang siya'y nag-ayuno, pero pagdating ng hapon, nagbe-break na siya. Pagkatapos sabi, nag-ayuno ako. Marami nang gumawa niyan, mga minamahal. Kahit sa panahon namin, marami nang gumawa niyan. Sabi nung isa naming kasama, gusto mo ng 1,000? Nung 1990, sa 1,000, parang 10,000 na ngayon. Mag-40 days ka lang. Mag-40 days daw, meron ka ng 1,000. Sana kung straight yung 40 days, mga minamahal. Kasi yung 40 days niya, yung kwarto niya, nangangamoy noodles. Ngayon, nasaan na? Wala na. Hindi ba? Marami nang gumawa nun.
Pero yung gumawa ng may katapatan, mga minamahal, hanggang ngayon, nandito pa rin, nakatayo, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ay sinasabi, pasensyo lang hahatulan ng Diyos. Ayon sa panukala, mga minamahal, sa kapanahunan. Ang ibig sabihin, anuman ang pagkatao ng bawat isa sa atin sa kapanahunan, iahayag ng ating mahal na Panginoon. Saan ka pa nababilang? Sa masamang nagpakasama pa, likong nagpakaliko, o sa mabuting nagpakabuti at banal na nagpakabanal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya merong sinasabi na put on the new man. Para magawa natin yung sinasabing God's perfect specification, perfectong pamantayan ng Diyos, put on the new man. Ibig sabihin, ibihis mo ang bagong pagkatao. Kanya. In the book of Ephesians chapter 4, from verse 24 up to verse 26. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and holiness. Through holiness, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. The second book of Timothy, chapter 3, verses 13 and 14. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Kali po sa Tagalog. Mga taga-Efeso Kapitulo 4, versikulo 24 hanggang 26. At kay mga agbihis ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos na nilala sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Kayo'y mga galit na huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Darapat ang masamang tao, ang mga mandaraya, ay lalong sasama ng sasama at mga dadaya at sila ring ang mga madadaya. Kaya po dito po sa 14, dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo ng natutuhan. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Sabay-sabay na palakpak na may pasasalamat. Lahat magsabi ng praise the Lord. Put on the new man o ibihis ang bagong pagkatao. Ano ba yung bagong pagkataong sinasabi, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan, sa katotohanan. Yun daw yung tinatawag na new man na dapat mong ibihis. Sabi, isang bagong pagkatao ayon sa Diyos, hindi ayon sa sarili ng tao, kundi ayon sa Diyos. Ang sabi, ito'y nilalang sa katwiran, ito'y nilalang sa kabanalan, ito'y nilalang sa katotohanan. Yun daw ang bagong pagkatao, mga minamahal. Kaya sabi ng verse 25, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay sangkap ng isa't isa sa atin. Eh yung kasinungalingan, hindi mawawala yan, mga minamahal. Meron nga impronto, kaya magsinungaling eh. Mga minamahal, marami na tayong experience, tumanda na tayong ganito. Pumuti na yung ating buhok. Impronto, kaya magsinungaling, mga minamahal. Pero hindi dapat gayahin, hindi dapat kainggitan kahit ikaw ang nadihado. Ang ibig sabihin, kahit ikaw ang nalugi dahil may Diyos na sisingil sa kanila. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, yun ang ating ibibihis para tayo'y manatili sa perpektong pamantayan ng Diyos. Sa kasinungalingan ng iba, na ibaba ka lang, pero hanggang lupa pa rin ang iyong paa. Doon ka lang na ibaba, mga minamahal. Pero darating ang panahon, sila bababa, hindi lang tutungtong ang paa sa lupa,
bubuluksok sila sa kailaliman ng lupa. Naintindihan niyo ibig kong sabihin? Ikaw na nalugi sa kasinungalingan ng iba, huwag kang magalit. Kaya ang sabi, pag binis mo ng bagong pagkatao, huwag ka na magsalita ng kasinungalingan, huwag kang magalit. Huwag mong pabayaan na ang galit mo ay lubugan ng araw. Dahil kapag nilubugan na ng araw ang iyong galit, ang ibig sabihin, hatred na yan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, yung hatred, yung puot mo, yung galit mo, sabi ng 1 John 3:15, ang katumbas niyan, ikaw ay pumatay ng tao. Kaya mararamdaman mo sa katawan mo, nagkaroon ka ng karamdaman, walang kagalingan, isip ka ng isip, lahat na isip mo na, ina-confess mo na, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Bakit? Dahil meron kang galit na lulubugan na ng araw. Naintindihan natin. Kaya dinidiscuss ko sa inyo, mga minamahal. Kasi lahat ng dapat niyong sabihin, nasabi niyo na, pero meron kang galit na lulubugan ng araw. Hanggang ngayon, galit ka pa rin. Dapat pag nakita mo yung gumawa ng kasinungalingan sa'yo, batiin mo ng praise the Lord para lumayas ang masamang espiritu. Ngayon, pag binangga ka, sabi nung isa, nagsalubong po kami, binangga po ako. Eh di bayaan nyo. Ako nasubukan ko nga, inaabot ko yung kamay ko, nasubukan ko yan. Sinasampal yung kamay ko. Pinabayaan ko lang. Basta ako, hindi ako galit, hindi masama ang loob ko. Ako kasi nag-aabot ng kamay, pagbati sa aking kapwa at pagbibigay galang sa kanila. Kung ayaw nila ng kamay ko, kamay ko naman to, akin na lang to. Itataas ko na lang papuri sa ating mahal na Panginoon. Yung gumagawa nun, wala na rin naman. Nakasama ko pa sa ibang bansa, wala na rin naman, mga minamahal. Ako naman, kahabagan, mahal Panginoon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. At tinatalakay natin ito, mga minamahal. Kung ikay nagalit, tignan mo oras, naku, mag-aalas 6 na. Ngayon, lumulubog ang araw, 6:10, naku, magsi-6:10 na. Kailangan mawala na yung galit ko. Pag naging 6:10, ano kasi doon? 6:11 ng hapon, sinasabi ko, 6:11, nalubugan na ng araw yung galit. Hatred na yan. Ibig sabihin, pumatay ka na ng tao. Darating na ang bunga ng iyong kasalanan. Anong sising ginagawa mo, hanggang ngayon, andyan ka pa rin sa kalagayan. Kaya kung meron kang kasalanan, lilubugan ng araw, yan ang pagsisihan mo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ituloy natin, mga minamahal, put on the new man, ibubuhos natin ang bagong pagkatao nilalang ayon sa Diyos, sa katiran, kabanalan at katotohanan. Dahil sabi ng 2 Timothy, chapter 3, verse 13, datapwat ang masamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Wala ka nang aasahan pa sa mga taong yan. Ang sabi, sila'y sasama pa ng sasama at mga mandaraya. Pero ang nakalulukot, ang sabi rito, mga minamahal, na nagagdadaya at sila rin ang mga madadaya. Yun daw mga mandaraya, sasama sila ng sasama, lalo silang mandadaya, lalo kang ilulubog ng ilulubog. Hindi sila matutuwag ikaw ay nakatayo, mga minamahal. Pero sabi, dahil sila ay mandaraya, sa kahuli-hulihan silang mandaraya, sila ang madadaya. Naintindihan nyo? Tandaan nyo ang 2 Timothy chapter 3, verse 13, mga minamahal. Kaya kung meron kang nakitang mandaraya, uulitin ko, huwag kang mainggit sa kanya. Mandaraya lang siya ngayon, pero sa susunod, siya na ang nadadaya. Bakit? Nadaya siya ni Satanas. Akala niya nakapagsinungaling ka para ibagsak ka. Akala niya nagawa niya ang gusto niya para sa'yo. Hindi niya alam, mga minamahal, dinaya siya ni Satanas. Ang ginagawa niya, yung kagustuhan ni Satanas sa kanya. Para siya'y mailagay sa paghatol, kagaya ni Satanas. Tingnan niyo yung mga anghel sa langit, mga minamahal. Since time, alam ng mga anghel sa langit sino ang makapangyarihang Diyos. At kilala rin nila sino si Satanas, isang anghel na kagaya nila na binigyan ng authority ng ating mahal na Panginoon. Pero nung mag-aklas si Satanas, mga minamahal, itong mga anghel na hindi spiritually rooted,
Sila ay pahapay doon, pahapay dito, hindi malaman kung kanino kakampi. Kinalimutan ang Diyos na makapangyarihan. Sumama kay Satanas na binigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos. O akala nila nakapandaya sila. Pero ang katotohanan, silang mandaraya, sila ang nanaya. Bakit? Dahil ngayon, nakalaan sila sa tinatawag na paghatol at paghuhukom, mga minamahal. Naunawaan niyo yun? Kasaysayan sa langit yun. Kaya kung may databi sa inyo at dadayain kayo, huwag kayong magpadaya. Pag nagpadaya kayo, sinamahan niyo sila, kayong mandaraya, kayo ang mandadaya, nadaya kayo, mga minamahal. Kaya pag-ingatan niyo ang inyong sarili. Isa lang kasi ang ating pangangaral. Napakinggan nating pangaral sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Yun din ang bersikulo, nakalagay sa banal na kasulatan. Paulit-ulit naman nagamit ito sa pangaral ng ating ginagalang mahal na pastor, pangaral ng ating beloved, our beloved pastor, our beloved Mama Dear. Sa nagkataon lang nagkaroon ng iba't ibang title, pero yun pa rin ang bersikulo. Yun pa rin ang pangangaral. Kaya kung may tatabi sa'yo, sasabihin, hindi na, ganito na. Eh sabi mo, salilinin mo na lang. Kasi well-rooted ako. I am spiritually well-grounded sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron akong iisang pastor, babanggitin ko ang kanyang pangalan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Bakit? Alam niyo, meron tayo sa kapatiran, bandang Bisaya. Dahil siya'y nag-backslide, mga minamahal. Nung siya'y binawian ng buhay, nakita niya yung kanyang kaluluwa humuwalay sa kanyang katawang lupa. Pag hiwalay ng kanyang katawang lupa na mga minamahal, bigla siyang naalimpungatan sa mga kasalanan niya. Humiwalay na yung kaluluwa niya. Siya nagkukwento nito. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Ibalik mo yung aking kaluluwa sa aking katawang lupa. Dahil iba na nararamdaman niya, alam niya kung saan siya pupunta. Panay ang sigaw niya, pero meron siyang naalala. Sa panalangin niya, wala ang pangalan ng ating ginagalang mga pastor. Inulit niya ang kanyang panalangin, mahal na Panginoong Isus, sa pangunang panalangin ng aming ginagalang mga pastor, patawarin mo ako, ibalik mo ang aking kaluluwa sa aking katawang lupa. Gumising siya, dumilat siya, nagkaroon siya ng buhay ng mga sandaling yun. Ako, meron din akong sariling patotoo, mga minamahal. Nung pandemic, nung kami sa Mikawayan, nung tayo dahil sa Mikawayan, 3 buwan kami ron, walang labasan. Yung unahan ng pulpito, meron 2 exhaust dyan, mga minamahal. Pag ang araw ay sumikat na, doon sa bandang silangan, papasok yung araw, dikit-dikit kami, para maarawan kami, 3 buwan kami nandun. Pero dumating din ang panahon, mga minamahal, siguro mga 2 buwan na, yung nararamdaman na may COVID, lahat naramdaman ko yon. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga kasama ko. Dahil pag sinabi ko ganito na aking nararamdaman, magkakaroon ng chain reaction yon. Sasabihin nila, wala na rin akong panlasa. Ang sama na ng pakiramdam ko. Kaya tiniis ko lang yun, mga minamahal. Hanggang linggo. Pagdating ng linggo, nag-counsel pa ako. Pag ngiti nila, ngingiti rin ako. Inilala ko lang ang sinabi ng ating beloved Mama Dear, beloved Arbustan Pastor, our beloved Mama Dear, kahit anong pagod mo, kahit anong naramdaman mo, pagkaharap mo ang kapatiran, huwag mo ipakita sa kanila, ngumiti ka na ikaw ay masigla. Pangangaral yan, ating beloved Mama Dear. Yun lang ang ginawa ko, mga minamahal. Pagkatapos nun, nanalangin ako. Mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming ginagalang mga pastor, pagalingin mo ako. Kasi pag hindi mo inalisto, ang puri kasi namin noon, 5:00 hanggang 12:00, mga minamahal, o 1:00, 7 oras. Pag hindi mo ako pinagaling, walang mangunguna sa pressing area. Kailangan pagalingin mo ako, mahal na Panginoon. Natulog na ako. 3:00 na madaling araw, mga minamahal, ako'y nanaginip. Ang ating ginagalang mahal pastor, ipinato ang kanyang kamay sa aking ulo. Pagpatong ng kamay, gumanda aking pakiramdam. Paggising ko, 3:00 na madaling araw. 10:00 na madaling araw ako, mga minamahal, gumigising talaga. Pero 5:00 pa yung puri, nagpe-prepare pa ako, prepare pa ko yung sarili ko. Maganda na yung pakiramdam ko. Pero mahina ang aking katawan kasi wala nga akong kain. Wala kang panlasa, wala kang pakiramdam eh. Mahina yung aking katawan. Doon lang ako sa dingding, labas ako sa kwarto namin. Yung preachers area, yun ang kwarto namin. Hanggang makarating ako sa pressing area, lumuhod na ako ron, nakita ng mga kasama ko, di nandun na lahat.
Pagkatapos ng isang oras, magaling na ako, pinalakas na ako ng ating mahal na Panginoon. Walang nakalam. No magaling na ako, tsaka ko lang sinabi sa kanila, ilang kami ron? Nasa 52 persons kami ron. Kahit isa, wala silang naramdaman. Pinagpala nga kami ng mahal na Panginoon. Pandemic, walang makain. Araw-araw, ulam namin, 3 klase. Alam niyo kung bakit? Ang dami nagpadala ng pagkain sa amin. Meron akong plan A. Meron kami 1 kilong isang kabang bigas. Plan A, magsasaing tayo. Pag ganun, malapit na maubos, kalahati na para umabot, ang plan B natin, lugaw-lugaw na lang tayo, gabi tayo kakain. Yun ang plan B namin. Plan C, pag humaba pa ang pandemic, ayan, siguradong absolute fasting tayo. Wala na tayong kakainin. Yan ang plan C. Diyan ko makikita sinong tatagal sa atin. Kaso, ang mahal na Panginoon, ginawa niya, plan A. Bago pa maubos isang sakong bigas namin, may dadating na naman. Ang ulam namin, araw-araw, 3. May magdadala ng kapatiran, 3. Minsan ayaw papasukin ng mga pulis. Susunduin namin doon sa hangganan, mga minamahal. Alam niyo kung bakit 3 ulam namin araw-araw? Wala kasi kami rep. O di pag hindi namin niluto, sayang naman. Pag may nag-birthday, may birthday pa rin. Para kami hindi pandemic, nandun lang kami sa loob, mga minamahal. Kaya pagkatapos ng pandemic, na-preach ko, wala kaming rep. Pagbaba ko sa pulpito, sabi sa akin nung isa, huwag ka na mag-alala. Eto, pambili ng rep, bumili ka ng rep. No, di meron na kami rep. Kita niyo dyan sa baba, yung malaking rep dyan. Kaya lang, hindi marunong gumamit ng digital na rep yung mga kasama ko. Akala nila analog. Hindi tuloy tumagal, laki-laki, nasira tuloy. Pero, biyaya yan ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Anong ginamit kong panalangin? Pangalan ng ating iginagalang mahal na pastor. Sa pangunang panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor, mahal na Panginoong Isus, pagalangin mo ako. Inilayas ako sa panaginip, paggising ko, magaling na ako sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, put on the new man. Ito ibibihis natin. Pag ibinihis mo to, nasa katwiran ka na, nasa kabanalan ka pa, nasa katotohanan ka pa, walang mag-aalis sa'yo rito. Pero ikaw, magdadala ka ng maraming kaluluwa mula sa labas, dadalin mo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. At ang ipangangaral mo sa kanila ay perpektong pamantayan ng Diyos. At dahil dyan, meron tayong tinatawag na mighty lineage. Mighty lineage, ang ibig sabihin niyan, makapangyarihang angkan o makapangyarihang lahi o lahing makapangyarihan. Last verse, kindly po, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. In the book of Psalm, chapter 112, verses 2 and 3. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112, ang talatay 2 at 3. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi na matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Last verse na, pumalakpak tayo na may pasasalaman at tayo ay nasa perpektong pamantayan ng ating Diyos. And finally, meron tayong tinatawag na mighty lineage o sinasabing makapangyarihang angkan o lahing makapangyarihan. Ano ang nasa atin? Sabi ng ating nabasa, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Walang pwedeng mag-alis sa'yo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang lahi na matuwid ay magiging mapalad. Lahi mo yan. Mula sa lahi mo, kung di pa bumalik ang mahal na Panginoon, ang mga anak mo at mga apu-apuhan, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kung bumalik na, ikaw na nauna sa lahi, kasama kang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi, kaginhawahan, kayamanan ay nasa kanyang bahay at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailan paman. Kaya ang nasa atin ay sinasabing God's perfect specification o perpektong pamantayan ng Diyos. Lahat tayo tumayo.
at umawit sa ating mahal na Panginoon. So, meron kayong dalang baguhan, nasa loob ng ating banal na chapel, nasa left and right wing sa labas, at mga nasa labas, mga minamahal, nasa garahe, sila'y nandun, puntahan nyo sila. Dalhin nyo sila sa harapan habang tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved teacher, Brother Hill,